Dahil sa tibay ng kawayan, ang mga gamit ito hindi na nabibilang. Pero alam niyo bang may mga gamit din itong kakaiba, gaya ng pagiging material sa paggawa ng kurbata? Ayon sa ating alamat, ang unang tao ay lumabas mula sa kawayan. Si Malakas at si Maganda. Dito sa Antipolo, may Tagong Paraiso. Dito makikita ang iba't ibang species ng kawayan. Pinaparami kasi rito ang mga kawayan na mula pa sa Ecosystem Research and Development Bureau sa Los Baños, Laguna. Nang maliit pa ako, nakikita ko na yung mga bamboos na yan on my way to Baguio. Pag nagmimerienda kami, along the way, naririnig ko yung magagandang music nila, yung parang ganda-ganda na, at saka nakikita ko parang lace sa sky. So from that time, I was already in love with bamboos. Ang ADBSA o Asian Development Bank Spouses Association napiling magkaroon ng educational trip dito. We are almost all is a foreigner. So we like to introduce the Philippines and we like to gather. Dahil sa mainit nating klima, mabilis dumami ang mga kawayan sa bansa. Katunayan, ang materyales sa pagpapagawa ng kubong ito galing mismo sa kanilang bakuran. Talagang matibay raw ang bamboo bahay kubo. At dahil sa flexible ang kawayan, ang bamboo bahay kubo hindi raw basta-bastang mapatutumba ng lindol. Kaya naman pala ito tinawag na poor man's timber dahil mura na, matibay pa. Pero hindi lang ito pasyalan. Meron din silang seminar kung paano pararamihin ang kawayan at paano ito pwedeng pagkakitaan. At ang grupo may lesson pa tungkol sa ikebana and bamboo magic arrangement mula sa expert na si Miss Joyce Cato. At may bonus pa dahil ang mga papasyal dito maaari ring bumisita sa butterfly garden nila. Marami raw matututunan sa pagpasyal sa bamboo garden. Ang isa sa pinaka-importante ay kung gaano kahalaga ang papel ng kawayan sa kalikasan. At sa dami ng kanilang natuklasan, enjoy na enjoy ang grupo sa kanilang kakaibang tour na ito. Kasama na ang mga miyembro nitong sina Miss Marites Groff, Carol Nielsen at Frida Stargazer. At pagkatapos ng pamamasyal, isang kakaibang tanghalian ang pinagsaluhan ng lahat mula sa Floor's Garden ni Mrs. Flor Tariela. Dahil isa sa specialty nila, ang blue rice nila dito na kinulayan gamit ang bulaklak. Marami na rin iba't ibang produktong naimbento mula sa kawayan. Isa na riyan ang bamboo bike na ngayon ay sikat na raw sa Amerika at Europa. Itong suot ni Apple the App na bow tie, gawa rin sa kawayan. Ang bamboo tie ang bagong produkto na ipinakilala ng bamboo bike maker na si Brian McClellan. May maraming extra, yung odd cuts, yung scrap pieces, so parang walang sayang. Lahat ng extra parts, I would save them naman. So one time I had the idea na lang for small products and parang fashionable items. Bow ties are more fun in the Philippines. Kasi bamboo tie yan. Siyempre, may version din para sa mga kababaihan. Merong bamboo necklace at bamboo hairpin na super fashionable din. Pero bukod sa pagpapaganda ng ating wardrobe, ang bamboo tie, kabuhayan pala para sa mga residente ng Gawad Kalinga Village sa Victoria, Tarlac. Dapat may profitability sa negosyo. Pero building up to that, yung interest ko talaga is really to create as many jobs as possible for the people that need it the most. Mula sa bahay hanggang sa pagporma. Ngayon naman, sa hapagkainan. Ang labong o bamboo shoots, maaaring kainin at maaaring magpasarap ng iba't ibang pagkain. So it is high in protein, it's high in dietary fiber, it has many amino acids, 17 amino acids. Okay? Just like yung saging, mataas ang potassium niya.
para maging matibay yung ating mga buto, maganda yung calcium level. Okay? Then we also have zinc, phosphorus, manganese, iron. Ang Phil Bamboo Exponents Incorporated, ipinagmamalaki ang Bamboo Saimada. Malaman at masarap daw to dahil ang dough nito hinaluan ng labong. Meron din silang bamboo suman. At pati muffins at crispy pusit, hinaluan din ng labong. Ibang klase rin daw ang kanilang bamboo chara o labong na ginawang atsara. Talagang angat daw sa iba ang lasa at texture nito. What makes the bamboo chara different from your typical papaya atsara? Una, hindi siya nalalapsak. Normal na atsara kasi parang matamis lang siya. So ito parang kumakapit sa dila niya, tapos talagang pwedeng pang-ulam, mga ganun. Dapat nang tawagin na grass of hope ang kawayan dahil sa dami ng mga biyayang na ibibigay nito sa atin. Hindi lang sa tahanan, pagkain o sa pananamit, kundi pati na rin sa pagbibigay kabuhayan sa ating mga kababayan.